Ayan mga kapatid, at magandang tanghali po sa inyong lahat, at narito na naman po ako at sasagutin natin ang ating isang masugid na taga-subaybay kung bakit marami daw akong Latin na tattoo sa aking katawan. Ito to mga kapatid, na dati po mga kapatid, nung hindi talaga ako ganap na manggagamot dati, wala naman talaga akong tattoo sa katawan. Nung simulang nagpatato ako sa katawan ng mga Latin, ay marami ng komento na aking mga naririnig sa ibang tao. Ang ko lang dito mga kapatid, kaya ako nagpatato ng mga Latin sa aking katawan dahil dati po nung mga bago pa lang ako sa larangan ng panggagamot, ay lagi po akong nababalikan ng aking mga kalaban sa espiritual. Hindi po basta-basta ang panggagamot ng isang manggagamot na nanggagamot ng kulam, barang, palipad hangin o kung ano mang itim na mahika. Dahil po kalimitan mga kapatid, pag wala kang depensa na mga Latin o tato sa katawan, dahil maaari kang tablan o talban ng mga bato ng kalaban dyan. Kaya napag-isipan kong magpatato ng ng mga orasyon at Latin. Kaya maraming nadidiscriminate sa akin na ako ay mga kapatid, na ako daw ay galing sa preso, ganto ganyan, mga hindi daw mabuti ang mga ginagawa, ang daming mga paninira o mga kapatid, daming mga kuskus balungos ang mga tao na mga aking mga basher, lalong-lalo na dito. Unang-una mga kapatid, itinato ko ang mga Latin sa aking katawan para maging depensa sa aking pang katawan, physical at spiritual mga kapatid. Ito ay ginagamit lang sa panggagamot mga kapatid. Wala po diyan kung ano-anong mga kalukuhan na itinato sa aking katawan. Unang-una po kasi mga kapatid, aking sasabihin sa inyo, ang tato po kasi, pag ang Latin po ay nakatato sa ating katawan, ay dala-dala po natin yan. Hindi po tayo basta-basta tablan ng anumang bato ng kalaban. Pag tayo ay kumpleto sa ating tato, mapadipinsa, bakod, balabal, baluti, kailangan po nating itato sa ating katawan yan. Kahit hindi na po tayo magdebosyon, kung meron tayong tato sa katawan, ang dadasalin lang po dyan na orasyon ay pang konsagra, pang buhay sa mga tato sa ating katawan. Kasi po pag yan po ay idinasal ninyo ang pambuhay ng orasyon sa ating tato, ay yan po ay kikilos yung ating mga mga Latin sa ating katawan bilang didepensa yan o sasalagyan sa atin pag may bato ng kalaban. Kaya po naisip ko po talaga na magpatato mga kapatid, na wala po naman talaga, hindi naman ako sinasabi nila maraming tato, kriminal, galing kulungan. Sa totoo mga kapatid, wala akong record na mga ganyan mga bagay na na mga nakulong-kulong na dati, na sa panahon ng mga kabataan ko na mga 15 years old, talagang nakulong din ako mga kapatid, pero hindi naman masyado kabigatan din, talagang nadamay lang sa mga kabulastugan ng mga ng mga kaibigan, mga tropa-tropa, pero hindi naman sinasabing matagal ang ito talaga. Dati wala talaga akong tato, at pinatato ko lang yan. Ayan mga kapatid, bordado yung likod ko mga kapatid. Ayan, napakadaming tato kung tutuusin, dahil yan po ay depensa po sa katawan. Ayan, ang mga nagdi-discriminate dyan na pag maraming tato masama daw. Bakit yung mga walang tato dyan mabubuti ba? Halos pa nga yung mga walang tato, sila pa nga yung may mga maraming ginagawang kababalaghan mga kapatid. Ang mga may mga tato ngayon mga kapatid, sa panahon ngayon ay kultura lang yan mga kapatid. Yan ay isang cultural ng mga tao ngayon. Tsaka ako mga kapatid, hindi naman ako nagpapatato na mga klaseng tato na na walang kabuluhan. Nagpapatato ako yung mga may mga kahulugan lang yan mga kapatid. Yan ang mga masasabi ko. Kaya sa mga nanlalait dyan, kung sino yung masama, yung mga may tato ba o mga walang tato, mas marami pa nga yung mga nanlalait dyan, yung mga walang tato Yan lang ang mga masasabi natin, na porket nag-i-spiritual, hindi ginagalang mga kapatid. Hindi natin masabi kung
Siyempre, ang mga taong mga ganyan at minamaliit ninyo, napupuno din yung mga yan. Sa totoo lang mga kapatid, kami wala kaming ginagawang masama. Ewan ko lang sa iba. Ayan, kasi ang ano kasi natin mga kapatid, ang ating pinapairal kasi, ang ating mga negatibong mga bagay na lumalabas sa ating mga bunganga at sa ating mga ano, ang ating nakikita, ang ating naririnig at ang ating sinasalita mga kapatid. Ayan nga mga kapatid, ingat-ingat din sa mga pinagsasasabi ng mga negatibong bagay sa mga tao. Malay natin makahanap kayo ng katapat. Ayan lang ang ano, dahil kasi mga kapatid, hindi natin alam ang mga tao sa ating paligid. Kaya yung mga tao na yung mga tao may mga tato, wag din yung i-underestimate yung mga yan. Pinapatato niya yung mga ganyang klaseng tato dahil yan may kahulugan sa kanyang buhay, o may mga ano yan. Hindi naman pinapatato ng isang tao ang isang meaning. Yan, ang isang meaning ng mga bawat letra na yan kung walang kahulugan o kabuluhan sa buhay ng isang tao. Kaya dapat wag po tayo magmaliit. Dapat po natin igalang po natin. Hindi naman ang lahat ng tao na may tato galing sa kulungan, hindi naman mga taong may tato galing sa ex-convict, hindi naman lahat ng mga taong may tato ay addict. Bakit yung iba diyan, mga kapatid? Dapat balansehin natin ang ating panglalait at pangungutya mga kapatid, dahil hindi natin alam ang mangyayari sa kasalukuyan at hinaharap. Dahil balang araw, yung mga ina-underestimate ninyo o sinisiraan ninyong tao, darating ang araw sa kanya kayo lalapit. At yung mga panahong lumapit kayo sa kanya, yung mga panahong wala na siyang pakialam sa inyo, ay na mahirap mga kapatid. Kaya ang respeto lang po tayo. Yan, nagtatato ako para lang naman yan sa kung gusto ko. Wala namang unang-una nagpapatato ako. Unang-una, hindi naman pera nyo ang ginagamit ko o binabayad ko sa magtatato. Pera ko naman yun. Wala kayong paki kung ano ang mangyayari sa katawan ko. Katawan ko naman to. Wag kayong mag-underestimate. Tapos sasabihin, wag kang sasama diyan, ganto ganyan, gantong ugali niya, ganto. Mali yung ganun mga kapatid. Ako wala akong ugaling ganun na manira sa kapwa. Pero pag ako talaga yung yung totoong ugali ko manira ng tao, ay talagang ilalabas ko talaga ang baho ninyo. Sa totoo lang mga kapatid. Kasi ako di ko ugali na makipag halubilo sa mga walang kwentang tao mga kapatid. Yung mga puro negatibo ang iniisip, ayaw ko ng ganun. Kaya mas gusto ko na nagsusulo ako, di ako nalabas ng bahay gawa ng mga kasi yung mga iniisip ng tao. Masyadong di natin alam kung ano yung mga niyan. Kung may taglay bang, may sakit ba na di nating mawari yung mga tao na yan. Kaya dapat wag nating i-underestimate ang isang tao mga kapatid. Mas mabuti pa nga mas kalimitan pa nga yung mga mas maraming tattoo, yun pa nga ang may mga may mga magagandang may mga magandang yung mga magandang naitulong sa ating kapwa mga kapatid. Nasa tao yun. Nasa tao ang pagdadala nun. Kung ang tao ba ay malalaman mo naman mga kapatid kung ang tato ng tao ay galing kulungan o talaga ang literal na talaga yung mga ang tattoo artist talaga ang kaya wag tayong manghusga ng ating kapwa. Yan, importante. Ang masasabi ko lang sa inyo, kung kahit marami akong tattoo, hindi ako humingi ng inyong pagkain, hindi ako nag-ano ng inyong mga pagkain o nanghihingi ako sa inyo. Ang importante mga kapatid ay namumuhay ako ng simple at tahimik. Ayan lang ang masasabi ko sa inyo. Pero pag ako yung inyong at pag ako'y napuno, ay pasensyahan tayo. Ay ang hangganan kasi at ang galit ng tao may limitasyon din. Kaya wag masyadong mataas ang
ang tingin sa sarili. Ako hanggat kaya ko magtimpi, nagtitimpi ako. Hanggat anong bato nyo sa kahit anong panlalait, kahit anong underestimate nyo sa akin, totoo lang mga kapatid, yung mga kakayahan ninyo, yung mga ano ninyo, wala yan sa kakayahan ko mga kapatid. Yung mga inaano nyo sa akin, yung mga pinagdaanan ninyo, ay ang sa inyo lang kasi, sa mga tao dyan na nasa paligid, hanggang kuda lang sa kanila, wala naman sa gawa. Ako kasi mga kapatid, kahit ano, kahit ako lang mag-isa, yan, lalo na sa mga ano dyan, sa mga kaibigan natin, kahit ako mag-isa, kumikilos ako mga kapatid. Kahit hindi man kayo hindi man kayo makipag-coordinate sa akin, lalo na kung tayo ay may about sa organization, hindi man kayo makapag-coordinate sa akin, walang problema mga kapatid. Ako kikilos ako, gagawa ako ng ano para sa ikabubuti. Nasa tao kasi yun mga kapatid. Kaya minsan hindi nagkakaisa ang isang tao dahil sa sira-sira, dahil sa paninira, dahil sa kung ano-ano mga opinion o komento ng isang tao. Kaya nagkakanda watak-watak ang ating mga samahan. Kaya po mga kapatid, wag po tayo magpadala sa sira-sira. Kaya po minsan nabubuwag ang isang samahan dahil sa mga anay at surot diyan na tawag yan, yung naghahangad ng kanilang intensyon. Yan, may mga may mga sariling intensyon o may mga hidden agenda yan, kaya nagkakaganon yung mga yan. Yan lang, kaya kung ano mga paninira na aking mga naririnig, na papakinggan, na yung mga pinag-uusapan ako, kahit nakatalikod ako, alam ko yan mga kapatid. Kahit hindi man ako kahit hindi man ako ninyo harap-harapan, alam ko yan. Kaya di nyo ako maluloko mga kapatid. Kaya lang natin mga kapatid, i-respeto lang, dahil ang buhay natin di natin alam kung kailan tayo. Ako, kahit anong mangyari sa akin, tatanggapin ko naman kahit anong mangyari sa akin lahat tayo dadaan tayo sa tinatawag na kamatayan. Sino ba namang taong hindi dadaan dyan? Ang buhay natin di natin alam kung kailan tayo papanaw. Yan mga kapatid, ang pag-iinsulto natin sa ating kapwa ay limitahan natin, respetuhin natin ang bawat isa. Yan lang naman yung kung ano man ang estado ng tao na yan, respetuhin ninyo, tao din yan mga kapatid. Yung yung ayaw ko yung mga may naririnig ako at mga sinasabi na mga hindi naman totoo, mga haka-haka lang, ay yung ayaw talaga. At ako'y nanahimik, ay pag ako ay napuno, ay madali lang namang kalusin yan, sa totoo lang. Ayan lang ang dyan. Ayan lang yung ako, bihira lang inyo ako makitang nagsasalita. Maraming nayayabangan. Sa kilos ko ganyan talaga talagang lalaki talaga ako straight talagang lalaki ako di mo mababago ang ang tindig ng katawan ko ganyan talaga yan. Maraming nagsasabi na mayabang, magsalita, at least pag ako nagsalita mga kapatid, totoo ako magsalita. Masaktan man kayo dyan, magalit man kayo sa akin, bahala kayo, basta ako totoo yung mga sinasabi ko. Wala akong paki sa inyo, totoo lang. Kasi nasa sa inyo naman yan kung ano kayo. Yan lang masasabi ko. Kaya pinatato ko ang pinatato ko yung mga tato sa aking katawan para pang depensa sa panggagamot, para hindi na ako balikan sa larangan ng espiritual. Hindi to pinatato na galing ako sa kulungan, wala hindi ako walang ya naman mga ng tao ngayon, mga impression ng mga tao ngayon na parang praning na kung makapagkomento sa isang tao, na parang nakakatawa lang, na ipabayaan lang natin ay darating ang araw. Ayan, di natin alam, may araw din ang mga ganyang tao mga kapatid. Kasi ang mga taong ganyan
Kasi pag ako talaga nagsalita mga kapatid, tahimik lang talaga ako, sa totoo lang mga kapatid. Pag ako nagsalita, talagang nangyayari yan mga kapatid. Hindi kasi ako tulad ng ibang tao diyan sa lugar namin na puro kuda, puro sira, wala namang katotohanan. Parang ano yung mga kapatid, kumbaga sa aso, puro kahol lang. Puro kahol, di naman nangangagat. Yan ang katakutan ninyo mga kapatid, ang mga tahimik na tao. Ako wala, nung simula nung pumasok ako sa larangan ng espiritual, wala kayong narinig sa akin. Halos lahat halos wala akong nano diyan sa inyo. Pero ang grabe na mga komento ninyo, mga ano nyo sa akin, mga paninira. Ayan ang masasabi ko. At dapat baguhin natin abang hindi pa huli ang lahat. Ako, tanggap ko na kung anong mangyayari sa akin, kasi sa larangan ng panggagamot ay talagang pag humawak kami ng pasyente ay nasa akin, kung paghawak namin ng pasyente, tanggap ko yun. Dahil yung isang paa namin nasa hukay na rin mga kapatid. Nasa hukay na rin ang isang paa namin pag naghahawak kami ng mga pasyente. Kaya hindi na iba sa akin na kahit papano kung bawiin man ng ating Panginoon ang aking buhay, hindi na ako natatakot. At least importante yung kung may mali man ako na nagawa dati ng mga kabataan ko, at least itinama ko ngayon yung mga mali na yon sa pamamagitan ng itong tinuwid ako sa pamamagitan ng spiritual. Kung may mga tao man na nagbabalak sa akin, yan mga kapatid, may mga nagbabalak dyan o tirahin man ako sa physical o ano man mangyari sa akin, wala akong paki sa kanila. Sa totoo lang mga kapatid, pag namatay ang tao kasi, katawan lang ang patay niyan, pero ang espiritu niya mga kapatid, ay ang katakutan ninyo mga kapatid. Kaya lang katawan lang ang patay niyan, pero ang kaluluwa niyan di kayo patutulugin niyan. Ayan lang, kung ano mangyari man, ayan, hihintayin ko kayo sa tinatawag na sa kabilang buhay mga kapatid. Doon tayo magtutuos pagpareho na tayong puro kaluluwa na. Ayan lang ang masasabi ko. Meron kasing iba, merong inaabuso, ang tinatawag nilang kapangyarihan. Yan, sa larangan ng espiritual. Yan, binibira ng patalikod. Parang nagkukuntsabahan pa, parang nagkakaisa pa. Mali yung ganun mga kapatid. Kaya sa totoo mga kapatid, mas pinili ko na lang sa larangan ng espiritual na mag-solo ako, isa ako, kasi ayaw ko ng mga maraming komento na imbis nagtutulungan, nagpapataasan, nagpapagalingan na siya kuno ganto, siya kuno ganyan, magaling ganto ganyan, yung mataas ang antas. Hindi, mali yung ganun mga kapatid. Hindi mo dapat ipangangalandakan sa ibang yung kakayahan. Sa totoo, kung gusto mong yung kakayahan ng isang tao, hayaan mo ang tao ang magpatunay na ikaw talaga ay totoong manggagamot. Ganon. Hindi yung pinangangalandakan mo sa social media na ikaw ay magaling, kuso ganito. Walang ganun mga kapatid. Ang pinakamagaling lang sa totoo yung nasa taas mga kapatid. Kaya nabubuo ang inggit, galit at kung ano-ano mang ang nagagawa dahil yan sa mga nilalamon ng kasakiman ang ating kasi tuso, kasi mapanukso kasi ang ating ang mga na yan sa paligid mga kapatid. Ayan, yun lang ang masasabi ko, na dapat sa spiritual, respeto lang tayo. Huwag yung nagpapataasan. Minsan natatawa na lang ako sa iba, yung iba nagko-comment, yung iba doon, ang iba nagsusubok, iba naghahamon, yung iba naman nagpapagalingan. Para natatawa na lang, parang wala, nanonood na lang ako sa mga tatatawa na lang ako sa mga nila, sa mga komento nila sa kanilang mga sari-sariling pautot nila sa sa kanilang buhay. Ayan lang ang aking mga masasabi. At respeto lang tayo. Ayan. Ako, kahit mangyari sa akin, tanggap ko. Ayan. Ay
may ano rin naman yan, may hangganan din naman yan. May hangganan ang buhay mga kapatid, na hindi natin wag tayong mag-i-expect na tayo ay magiging malakas pa rin. Tandaan mo mga kapatid, pag binawi ng nasa taas ang inyong lakas at kakayahan, kahit gaano pa kayo katalino, kahit gaano pa kayo kadalubhasa, at kahit gaano pa kayo kalakas at kagaling sa digmaan, sa gamutan, kung binawi ng Panginoon yan, at yung karamdaman na yan ay walang lunas, wala kang magagawa mga kapatid. Kaya dapat lang tayo, ang respeto lang, dahil ang lahat ng ating buhay ay may hangganan. Ayan lang mga kapatid, na puro ganito, puro salita, puro paninira, ang dami sa totoo lang ang daming mga hindi mga mabubuti ang mga naririnig ko. Ang daming basher, ang daming mga naninira, ang daming mga nagsusulsol, kaya nasisira ang bawat tropa, mga kaibigan o kung ano-ano man, dahil kasi sa mga tao na mga balasubas na hindi dumaan sa tamang proseso, kaya nagkakaganon, kaya nagkandawatak-watak. Kasi kalimitan kasi sa iba, ang mga tao kasi nakulang sa mentalidad at pag-iisip, madaling maniwala. Yan kasi ang mga yan kasi ang mga ng mga tao, ang mga isip ng tao ngayon. Kaya ganun. Ako, bahala kayo dyan. Ako kasi mga kapatid, hindi basta-basta ako naniniwala sa mga sabi-sabi ng tao, sa mga kung ano-ano. Ako kasi mga kapatid, gusto ko ako yung makakasaksi o makita ko talaga ang totoong bago ako naniniwala. Kasi ang mga tao ngayon mga kapatid, magaling magsalita, magaling kung talagang mapapaniwala ka. Mga mga akala mo kung isimula nung nalaman ko ang totoo ay mali ang yung ng tao ngayon. Ang tao kasi ngayon, pag agad kasi tayo nakikinig sa mga sinasabi ng tao na hindi natin lubusan makikilala, at ikaw ay naniniwala, parang nilagay mo na rin ang yung sarili sa isang bitag. Naniwala kayo na hindi naman totoo parang na rin dun, parang kasi yan, hawa-hawa yan, sakit kasi, parang ang paninira kasi parang sakit yan. Pag sinumbong mo sa isa, maniniwala yung isa, parang virus yan, kumakalat yan. Yung pinanggagalingan doon, yung taong may galit o inggit sa iyo, kaya nagkakaganon. Yung ibang naman mga naninira sa akin o yung mga nagagalit at mga nagsusumbong, nagsusumbong din sa akin. Kaya alam ko yan, kaya tinatahimik ko na lang kaysa kumprontahin ko, makabitaw pa ako ng salita na hindi maganda, makasakit pa ako, o kung sumama pa ang loob nun sa akin, magalit pa yun. Kasi sa panahon ngayon mga kapatid, kung sino pa nga yung nanira, yung pang talagang galit pa talaga, ay yung mga ngayon. Kaya ako hinahayaan ko na lang, ay bahala na ang may darating din naman ang yan, ang takal niyan sa huli, may takal din naman yan. Bakit hindi ba sila kasi ang tinatawag na wag na lang patulan, kasi balang araw makakahanap din ng katapat yan, kasi hindi natin alam ang mga tao na sa paligid natin kung anong kakayahan yan. Ayan yung mga kasi wala silang kaalam-alam sa mga mundo ng yung mga nila, yung mga taong mabuti o okay yan, pero pag yan puno, ay bahala kayo. Ako, hindi naman ako sa sinasabing ang daming komento, ang daming paninira sa akin, ang daming kung ano-ano. Hinahayaan ko na lang mga kapatid, pinagpapasataas ko na lang yan, dahil alam ko naman na wala kong ginawang masama sa kanila. Yan lang. Ay kung ano man, ay bahala na. Ay importante, hindi ako naghihingi sa kanila ng nagtatrabaho naman ako, nanggagamot naman ako, nang wala namang sa kanila. Yan ang dapat respeto lang. Pati yung mga tattoo ko sa katawan ay ganto ganyan. Bakit yung mga wag tayo mag-underestimate ng buhay ng tao. May yan, may sariling
may sariling proseso yan sa kanyang ano, may pamamaraan niya, may mga diskarte yan sa buhay. Kaya wag nating anuhin. Kung hindi man kayo masaya sa inyong buhay, o kung naging masalimuot man ang buhay ninyo simula nung dati, wag niyong idama yung mga taong walang kaano-ano sa inyo. Ayun ang katotohanan diyan. Wag kayong ano, wag kayong agad na manlait, mga kapatid. Pangit yung ganun. Parang di kayo dumaan sa ano, parang wala kayong pinag-aralan kung ganyan man lang yung mga pinagagagawa ninyo. Ayun lang ang masasabi ko, na dapat respeto lang tayo. Wala kayong paki kung may mga tattoo ako sa katawan, di naman kayo kinakain yan, di naman kayo sinusuntok niyan, di naman kayo ginugulpi niyan ng mga tattoo ko. Wag kayong magko-comment, wag kayong ano ng mga ganto ganyan, masamang tao. Bakit kayo mabuti? Di ba kayo nakakagawa ng masama? Yung ano ninyo, wag kasing kilos ng iba yung binabantayan nyo. Mamuhay kayo ng ano sa inyo. Bantayan nyo ang inyong ano, di nyo alam yung inaano ninyo ay di na pala maganda. Yan. Kaya minsan kasi maraming napapahamak sa mga tao dahil kasi sa mga ganyan mga ano ngayon. Dami kasing mga kuskus balungos, chichiburitsi na ewan ko ba. Iba, sa totoo lang, sa simula nung dati, mas iba ang mga tao dati kaysa sa ngayon. Dati yung mga tao nagtutulungan pa, ngayon wala, kanya-kanya, pamipamilya nag-aaway-away, pamipamilya hindi nagkakasundo, pamipamilya nagsisiraan, pamipamilya nagpapataasan, nagpapagalingan. Mali yung ganun. Kaya minsan pamipamilya nagpapatayan, pamipamilya kinukulam, pamipamilya kung ano, makatawag niya, makabitaw lang ng mga salita, kukulamin. Mali yung ganun. Di lang pinautang, pinakulam. Di lang pinautang, nilason. Mga grabe ang utak ng tao ngayon. Laganap na talaga ang mga iwan ko ba. Ang dami parang nakabitaw ka lang ng di magandang salita, sisiraan na. Kung ano, may dagdag na, may kulang na yung mga pinagsasasabi, may sobra pa. Yung mga tao talaga ngayon kaya nga ang dila kasi, mga kapatid, wala man yang buto ang dila natin, pero tagos ang ano niyan, ang nararamdaman pag yan ay narinig mong hindi ka hindi mabuti ang narinig mo, mga kapatid. Tagos sa dibdib at utak mo yan, mga kapatid. Kaya minsan hindi natin masisisi ang iba at nakakagawa ng kasalanan dahil may mga tao din kasing mga balasubas ang ugali. Kaya hindi rin natin masisisi yung mga ganun. Yung iba na lang kinukulam kasi ang papangit ng ugali. Kinukulam kasi mapagmataas. Hindi natin masisi. Ako kasi, mga kapatid, bago ako nanggagamot, binabalanse ko yan, mga kapatid. Hindi agad ako kumakampi, mga kapatid, na tinatanong ko muna na ikaw ba ay may mga nakalaban, nakaaway o anong dahilan. Pag alam kong ganun ang na may mali siya, hindi ko ginagamot, mga kapatid. Hindi ko ginagamot. Kasi parang hinulog ko na rin yung ko sa sarili kong Kasi dapat ganun, mga kapatid. Dapat may ka doon, balanse ang spirit. Kumakampi ka dapat sa tama. Hindi yung sugod lang ng sugod, kinig ka lang ng kinig. Kasi may iba kasi na mga pasyente na pag dumadating ay kahit mga kapatid, ay kahit may mali sila, kiniklaim pa rin nila na silang naagrabyado. Kaya hindi nila ako masisi na kahit minsan di ko sila na pagpapabigyan, kasi ako din magsasuffer niyan. Kasi may kasi yan, may balik kasi yan, mga kapatid. Dapat marunong tayo magbalanse sa larangan ng spiritual, mga kapatid. Ayun lang. Yan ang masasabi ko. At hanggang dito na lang, mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.